Guys, isa sa mga tanong ngayon, mga sanggay, totoo nga ba talagang nakakatakot itong Pax Silica na papasok po sa Pilipinas? Kasi magpipirmahan na po ito sa November. Ngayon, marami po ang nagtatanong dyan, marami po ang natatakot mga sangkay. At ang isa sa katanungan dyan, kung talaga nga bang delikado yan? Okay, mga sangkay, so alamin po natin ito kung ano nga ba talaga, delikado ba itong Pax Silica? Kasi ngayon, talagang marami po ang nagka-question dito. Pagdating kay PBBM, maganda po ang sinasabi. Pagdating naman sa mga iba dyan, maganda po yung sinasabi. Pero pagdating sa iba, mga sangkay, may mga eksperto din pong nagsasalita na delikado daw po ito. At wala daw pong ibang gagawin ito kundi labanan lamang ang China. Kasi ang China po ngayon, di umano. Actually, nakapunta naman na po ako sa China. Ang China po ngayon ay talagang nangunguna po, no? Nangunguna pa rin naman po sa ekonomiya ang Amerika, pero yung momentum mga sangkay nasa kanila na po pagdating po sa paglago ng ekonomiya, kasi second largest economy na po ang China. Ngayon, ang tanong dito mga sangkay, ano ang mayroon dito sa Pax Silica? May papanoorin po tayo ngayon mga sangkay. Anyway, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo, i-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, Pax Silica. Dito po itatayo yan. Ito yung location. Ayan. Dito po itatayo itong Pax Silica. Okay. Ayan. Ganyang kalawak mga sangkay, yung patatayuan yan. Ngayon, ang tanong dyan, teka lang, hindi ko pala napakita sa inyo. sorry. Ayan. Ito yan. Ganyang kalaki. Diba? Ganyang kalawak mga sangkay itong Pax Silica na patatayuan sa Pilipinas, sa Clark. Ngayon, sa New Clark City po ito, ang syudad na pinatayo mga sangkay ni former President Rodrigo Duterte noong kailan ba nag-start yun? 2016 ba? Kalimutan ko na eh. Basta yun, isa pong advanced, moderno, green city. New Clark City. Ngayon, mga sangkay, ito. Panoorin lang po natin to kasi dagdag kaalaman lang, ano nga ba itong Pax Silica? Para maintindihan po natin, ano ba, nakakatakot ba talaga to? So the Philippines just signed a document with the US. One side says hundreds and thousands of jobs. Yun po ang mga sangkay, di ba? Magkakaroon daw po ng maraming trabaho sa Pilipinas. And yung kabila naman, sinasabi nila na binenta na naman daw tayo. So today, basahin natin ang buong dokumento ng Pax Silica. Ayun. Para sa inyo na hindi pa nakakilala sa akin, my name is Kia. I'm a cognitive performance strategist Hello po, Ma'am Kia. and a professional neuroplastician. Ibig sabihin, I study how the brain works, how the brain thinks, and how the brain changes. Okay. So full disclosure kaagad, malayo ako sa isang geopolitics expert because my lane is thinking. Okay. So ang goal ko today is maintindihan natin ng mas simple, straight from the sources, para alam natin kung paano natin ito pag-iisipan at paano tayo makakapag-decide. Una sa lahat, the basics. Pax Silica is a US-led coalition to secure the supply chain for computer chips, for AI, and critical minerals. It was launched last December 2025 and the Philippines joined nitong April 2026 lang as the 13th member. Ngayon, more than 30 countries na ang sumasali. Now, this is the official US Department page and tingnan natin kung ano yung sinasabi nila. Ito yung kanilang framing. If the 20th century ran on oil and steel, the 21st century runs on compute and the minerals na pinagkukuhanan nito. Nandito din yung listahan ng mga signatories. Ayan po, Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, El Salvador, European Union, Finland, Germany, Greece, India, Israel, Japan, Kazakhstan, Netherlands, Norway, Panama, Philippines. So, nagsama-sama mga sangkay. Qatar, Republic of Korea. So, nagsama-sama po dito mga sangkay itong mga bansang to para dito. Kasama tayo. Of course, nandyan din yung Japan, nandyan din yung South Korea, yung India, yung UK. Interesting din na yung Taiwan is tinatawag na non-signatory participant kasi medyo complicated yung sitwasyon nila. Meron din tayong tinatawag na Pax Silica Fund which is basically parang $250 million
and assistance para sa mga infrastructure tsaka mga critical minerals. And notice this phrase, reducing excessive dependencies. Wala sila ditong tinutukoy na bansa, pero alam natin kung sino yung tinutukoy nila. Correct. Ang China na kumokontrol ng almost 90% of rare earth refining sa mundo. So yan, China. And yun ang reason kung bakit ito nabuo. Ngayon, So, walang ibang reason. Itong Pax Silica ay labanan po ang China. Okay? Yun daw po. Okay. Actually, may mga napanood din po akong video at mga paliwanag tungkol dyan, mga sangkay ng mga expert. Same sa paliwanag po ni ma'am. ito yung pinirmahan natin na actual noong April. 2 pages lang to. Pero pansinin mo yung unang mga salita. Okay. Pakinggan po natin mabuti para mas maintindihan po natin, guys. Para pag magko-comment po tayo, hindi po yung medyo medyo alanganin na comment. Bawat paragraph dito. We affirm, we recognize, we encourage, we believe. Basically, commitment words lahat. Hanapin mo yung numero dito, wala. Walang hectares, walang pera, walang jobs, walang New Clark City, walang Foxconn, walang enforcement, walang penalty kung umatras. Okay. This is a vision statement between two countries. It's not a contract. So here's the thing, yung pinag-aawayan natin ngayon, ang 1,620 hectares sa New Clark City. Ito yon guys. Ayan. Ito yon. Mga sangka, ito po yung patatayuan eh. Ang tubig, ang lupa, nasa ibang dokumento yon. Okay. Yung framework agreement that's set to be signed this November. In other words, yung pinaka-importanteng dokumento sa usaping to, wala pa. Nasa negosasyon pa lang. So, what's on the table? The plan is an AI industrial hub in New Clark City in Tarlac. Si Foxconn ang expected na anchor investors pero nasa due diligence pa lang sila. Ang official BCDA projections that was released just this week is 130,000 to 190,000 direct jobs daw. Grabe, ang daming trabaho nun, mga sangkay. And 800,000 indirect jobs. And about 40 to 70 billion dollars in investments Grabe. for full development. And yung construction niyan magsa-start ng 2028. Okay, so 2028 yung start. Para itayo yan. So ano yung mga sinasabi ng mga against dito? Okay. Una, sovereignty. So meron daw joint governance dun sa zone na parang hiwalay yung legal system dun sa teritoryo natin. Meron ng resolution sa Congress na para imbestigahan to. Pangalawa, syempre tubig. Yung Sacobia watershed, yung water source ng New Clark City, matagal na siyang may banta ng pagkatuyo. Okay. Pangatlo, yung mga farmers natin at saka yung mga katutubo natin na dumagat na malamang maapektuhan dun sa lupa. Okay. Pang-apat is yung concern na magiging supplier na naman tayo ng raw materials habang nasa iba yung teknolohiya at saka yung kita. Correct. So ano yung gagawin natin at this point? Okay. Number one, I would encourage you to read both sides. Kasi kung isang panig lang ang lumalabas sa feed mo, edi yung algorithm na yung nag-iisip para sa'yo. Number two, ito yung mga questions na dapat kinoconsider natin for the November Framework Agreement para meron tayong informed opinion. Technology transfer ba or assembly lang ulit? Ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabi natin na assembly, dinadala natin dito yung mga parts, i-assemble natin, tapos i-export pabalik. So basically, oo, may trabaho tayo, pero yung design, yung patents, yung malaki yung kita, nasa ibang bansa. Oh. So parang dito lang ginawa yung parang parang bodega nila. Pero yung kita, andun sa ibang bansa, mga sangkay. Yung technology transfer naman, ibig sabihin, merong training, merong engineering roles, merong know-how para yung mga Pilipino malaman din natin kung paano gawin at saka paano paunlarin yung technology. Okay. Parang pag nasa restaurant ka, yung assembly, ikaw yung nagbubuo ng plato. Tapos yun na yung ginagawa mo. Always. Pero pag merong technology transfer, ibig sabihin, tinuturuan ka paano maging chef hanggang kaya mo nang magbukas ng sarili mong kusina. Okay. Tapos ano pa yung ibang tanong? Meron bang commitment sa local hiring and sa training? Ano yung protection para dun sa tubig at sa mga nakatira sa lupa? Okay. At kaninong batas ang iiral sa loob ng zone? Number 3, watch your own thinking. Dalawang bagay dito to watch out for. Yung tinatawag natin confirmation bias, which is pinaniniwalaan lang natin yung mga tao na nag-agree tayo. Pangalawa,
yung tinatawag natin na team loyalty. Ibig sabihin, hinuhusgahan natin based sa kung sino yung nagsabi kaysa sa kung ano yung sinabi. Okay. So kung instantly galit ka or instantly kampante ka, tanong mo sarili mo, nag-iisip ba ako? Am I thinking or nagtatanggol lang ako? Yung lente ko dito as a citizen is isang tanong lang. What gives the most benefit to the Filipinos at the lowest possible risk? So paano natin i-vet yun? 3 quick tests. Test number 1, ano yung nananatili sa atin? Skills, technology, at kita ba is nananatili dito o sinesweldohan lang tayo habang andito sila? Test 2, Ganda ng pag may tanong. pumalpak, sino yung may pasan? Kung yung kumpanya lang yung kikita, pero yung komunidad mawawala ng tubig at saka ng lupa, may problema sa deal. Test number 3, ano yung hindi na natin mababalik? Yun. Trabaho, mababawi. Pero yung watershed, yung sovereignty natin, mas mahirap yan mabalik. Kapag pumasa dun sa 3 test na yon, magandang deal para sa Pilipinas. Kapag bumagsak kahit isa dyan, ay alam natin kung ano yung ilalaban natin. Mismo. Now, if you want more information about Pax Silica, marami mga forums ngayon na nagaganap and I put some sources from both sides in the description. Okay. So, ayan, mga sangkay. No? Binigyan po tayo ng kaalaman tungkol po dito sa Pax Silica. Kasi may negative. Actually, mas maraming negative side than positive. No? May mga positive, may negative, mga sangkay. Nag-aaway po ngayon. Ang nangyayari nga na nagiging politika na po itong mga sangkay, yung debate. No? Which is, hindi naman po dapat ito ginagamit for politics, mga sangkay. Ano to usapin po ito sa Pilipinas, Pampilipinas. Kasi kung halimbawa, mga sangkay, talagang malaki ang magiging damage nitong itatay yung Pax Silica, mga sangkay, dito sa ating bansa, sa mismong lupain natin at sa maraming mga kababayan po natin. Talagang ang mga problema niyan, hindi lang naman mga loyalista, hindi lang naman mga dilawan, hindi lang mga DDS, tayong lahat anak ng toko yan. 'Di ba? Pero kung makikinabang po tayo diyan ng husto, di lahat po tayo makikinabang din, mga sangkay, 'di ba? Magiging blessing sa Pilipinas. Pero yun na nga po, ang ganda po ng sinabi ni Ma'am Kia. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, guys. Ito po isang kay Revelation. Nag-upload po tayo dito ng mga information about po sa Bible prophecy, mga end-time events na nakasulat sa Bible na nagaganap po mismo sa panahon po natin ngayon. Yun po yung mga content natin dito. Kaya naman, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.